Sa update mga kapatid ng nangyayaring digmaan dito sa Middle East, nagkasundo ang panig ng Amerika at saka ng Iran na magkaroon ng 2 linggong tigil putukan. So sino ba sa kanila mga tol ang nakiusap at sino sa kanila ang pumayag? Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon dito sa report mga kapatid, dito sa The Times of India, US President Donald Trump stepped back late Tuesday from his threats of devastating strikes on Iran, announcing a 2-week ceasefire just hours before the deadline he had set for Tehran. Kung naaalala ninyo mga tol, nag-set si US President Donald Trump ng 48 hours at ang matinding babala pa nga niya doon sa kanyang post, A whole civilization will die tonight, sabing ganun. So bago dumating mga tol, yung deadline na yon ay nag-anunsyo din siya na siya ay sumasang-ayon daw sa kahilingan ng Iran na magkaroon ng 2 linggong tigil putukan at kanyang na-receive etong 10-point peace proposal mula sa Iran mga tol, So yun na nga, nagkasundo ang Amerika at Iran at yun ay nababalita na rin sa Iran. Hindi to fake news mga tol Balita na rin sa Iran na sila ay sumasang-ayon din sa 2-week ceasefire na yan. At dahil nga doon mga tol is nabuksan na muli etong Strait of Hormuz. Sabing ganun dito, Trump got Strait of Hormuz reopened. So nakuha ni Trump yung gusto niya mga tol kasi yun naman yung laman ng kanyang babala di ba? Sabi niya ganun, kapag hindi nyo binuksan itong Strait of Hormuz within 48 hours, sabi niya ganun mga tol, haharapin ninyo ang impyerno. Maraming ulit na natin pinag-usapan yan. So ayon dito sa report mga kapatid mula rito sa The Times of India, nakuha ni Trump yung gusto niya. Trump got Strait of Hormuz reopened. White House claims success in 38-day Operation Epic Fury. Well, normal na rin naman nung naririnig natin yan sa magkabilang panig na kine-claim nila yung pagiging panalo, di ba? Ginagawa yan ng Iran, ginagawa yan ng US, pero mga tol, wala kasing panalo sa mga ganito So tuloy natin ito, sabing ganon. The agreement includes the temporary reopening of the Strait of Hormuz, a critical waterway for global oil shipments, and sets the stage for talks between the two countries in Pakistan starting Friday. So yung Pakistan ang tumatayong mediator nila, yung tagapamagitan nila para matapos na nga etong gerang ito mga tol. So dun sa kasunduan na yon, dun sa pagpayag ng Iran o sa pagpayag ng Amerika na magkaroon ng 2 weeks, 2 linggong tigil putukan, hindi na itinuloy ng Amerika itong sinasabi nilang face hell o unleash hell. Diba? Sabi pa nga ganun ni Trump a whole civilization will die tonight. Sabi niya ganun. Medyo nakakatakot na bantayon mga tol. Pero mga kapatid after buksan ng Iran etong Strait of Hormuz mga tol, meron ulit panibagong balita. Eto 7 hours ago pa lang Sa first post din mismo galing mga tol. Eto sa The Times of India, eto naman first post naman to galing mga tol. Sabi rito, Iran on Wednesday closed the Strait of Hormuz, the world's most critical maritime oil choke point, less than 24 hours after US President Donald Trump announced a 2-week ceasefire with Iran, according to reports. Sabing ganon. Bakit? Sabing ganon dahil patuloy daw inaatake ng Israel ang Lebanon sa kabila ng ceasefire. So maraming usap-usapan. Bakit kasama daw ba ang Lebanon sa ceasefire? Di ba ang nagkaroon lang naman ng ceasefire is etong Iran at saka Amerika. Silang dalawa lang yung nagkaroon ng ceasefire. Hindi naman kasama daw sa kasunduan o hindi naman kasama sa usapin etong pag-atake ng Israel sa Lebanon. Well, yun ay mga tanong lang naman na nababasa natin. Ngayon, dahil doon sa patuloy na pag-atake ng Israel dito sa Lebanon is isinara ulit. Isinara ulit ng Iran etong Strait of Hormuz dahil nga daw sa patuloy na pag-atake ng ng Israel sa Lebanon. So tanong, ano na ang mangyayari dito sa kasunduan nila o dito sa 2 weeks ceasefire na to?
No? Ano kaya mga kapatid ang kahahantungan? Pwede ka magbigay ng iyong sariling komento sa ibaba. At ayon pa sa mga report mga tol, no, nagbabala ang Iran o nagbanta ang Iran na kung hindi daw ititigil ng Israel ang pag-atake dito sa Lebanon mga tol, no, sa kabila ng umiiral na 2 linggong ceasefire, no, dito sa Middle East sa pagitan ng Amerika at saka ng Iran, is aatras daw sila, no? Kumbaga hindi na nila itutuloy etong 2 linggong ceasefire. Kumbaga tuloy ang putukan, tuloy ang gera mga tol. Ito, panoorin natin itong balitang ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Ayon dito sa report mga tol yan. Basahin natin para mas malinaw. Sa kabila ng umiiral na 2 linggong ceasefire sa gitnang silangan, nakaranas muli ng matinding pag-atake ang Lebanon. Again mga kapatid, maraming tanong-tanong bakit kasama daw ba ang Lebanon? Diba? Hindi naman sila parte ng Iran, ibang bansa yan. Ang sinasabi lang naman daw sa ceasefire, Amerika at saka Iran. So hindi kasali ang Lebanon. Pero sabi ng Iran, no, kapag nakaranas daw muli ng matinding atake ang Lebanon mula sa Israeli defense, giit ng Israel hindi kasama na ito. Sabi ng Israel, hindi kasama sa tigil putukan ng Hezbollah na inalmahan naman ng Iran na nagbantang maaaring mauwi sa panibagong tensyon ng pag-atake. So yun nga, no, marami kasing nagko-comment nun. Yun din pala ang giit ng Israel. Hindi naman kasama sa Hezbollah ang usapang ceasefire. Iran lang at saka itong US. Bakit dinadamay nyo Hezbollah? So sabi nga ganun mga kapatid, Iran nagbanta kung hindi ititigil ng Israel ang pag-atake sa Lebanon, pwede daw silang umatras dito sa ceasefire na to. Panoorin natin mga tol. Kinumpirma ng Israel na sumasang-ayon sila sa 2 linggong tigil putukan na napagkasunduan ng kaalyado nitong US at Iran. Sa So ibig sabihin, hindi muna aatakihin din ng Israel etong Iran, no? post ng opisina ng Prime Minister Benjamin Netanyahu, iginiit nitong suportado ng Israel ang layunin ng Amerika sa kapayapaan. Gayunman, nilinaw din nito na hindi kasali sa kasunduan ang Lebanon at ang Hezbollah. Dahil dito naglunsad ang Israel Defense Force ng pinakamalaking airstrikes laban sa Hezbollah mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa Israeli military, mahigit 100 target kabilang ang mga command center at military site ng Hezbollah ang tinamaan sa loob lamang ng 10 minuto. Tinamaan ng iba't ibang lugar sa Lebanon kabilang ang southern suburbs ng Beirut, southern Lebanon at ang Bekaa Valley. Siguro sabi ng Hezbollah, no, oy, nagkaroon daw ng ceasefire ang US at saka Iran. Okay, makakapagpahinga muna tayo, no? Siguro sabi ng Israel, oy, hindi kayo kasali dyan. Hindi kayo kasali dyan, no? Anong pahinga-pahinga? Yan, ito na nga nangyari mga tol, no? Pinakbakan ng Israel etong Hezbollah. Siguro sabi rin ng Israel, teka, nanggigigil pa ako hindi ko pwedeng banata ng Iran ngayon dahil tigil putukan sila. So eto muna ng Hezbollah, bakbakan natin. Eto muna yung natin, buhusan natin ng galit natin. Parang ganon mga tol Hindi nila sinabi yon. Kumbaga opinion ko lang yon mga tol. Siguro sinabi nilang ganon. Okay, tuloy natin. May mga ulat na maraming nasawi at nasugatan habang napuno na rin ang mga ospital at may mga tao pang pinaniniwalaang naiwan sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Sa mga video, makikita magkakapal na usok, mga sunog at mga ambulansyang nagmamadaling marating ang mga pinangyarihan ng pagpasabog sa mga residential at commercial area. Alam mo, naawa rin ako rito sa Lebanon kasi kung tutuusin, hindi nila gusto etong nangyayari. Kung naalala ninyo mga tol, nung unang araw na sumali ang Hezbollah, mga tol, nag-anunsyo agad ang Lebanese government na ipinatitigil nila ang anumang aktibidad ng Hezbollah. Pero wala di ba? Ang Hezbollah may sarili silang may sarili silang galaw, kumbaga hindi naman sila under ng government nila, di ba? So eto na nga ang nangyari. Yung buong bansa nila ngayon is damay. Ayon kay IDF Chief of the General Staff Eyal Zamir, magpapatuloy sila sa pag-atake hanggang sa masiguro ang kaligtasan ng Northern Israel mula sa kamay ng Hezbollah. Nagpahayag naman ng pagsuporta sa US President Donald Trump sa pag-atake ng Israel sa Hezbollah at naninindigan ding hiwalay ang usapin ng Hezbollah sa ceasefire sa Iran. So yun nga di ba? Kasi ang ceasefire na yon is hiwalay ang Hezbollah. Pero mga kapatid, doon sa 10-point proposal na ipinasa ng Iran mga tol, kasama ang Hezbollah doon Ang alam ko mga tol kung naaalala ninyo yung binasa natin doon sa 10-point proposal ng Iran mga tol. Ito pakita ko sa inyo.
So eto mga kapatid, sa pangatlong point ng Iran dito sa kanilang 10-point proposal, and Israeli strikes against Hezbollah and in Lebanon. So kasama mga kapatid ang Hezbollah sa Lebanon doon sa 10-point proposal ng Iran. Pero hindi naman sinabi na inaagrihan na to ng Amerika, mga tol. No? Basta nagkaroon muna ng ceasefire sa pagitan ng US and Iran habang pinag-uusapan yung bago nila i-finalize no yung kasunduan. So meaning hindi pa final etong kasunduan na to, at hindi rin naman siguro ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ceasefire ngayon, no mga kapatid, no. So tuloy natin ang balita. Ayon kay Trump, separate skirmish ang labanan sa Lebanon at hindi saklaw ng kasunduan. Samantala, nanawagan ang pamahalaan ng Lebanon na itigil na ang mga pag-atake. Ayon kay Lebanon Prime Minister Nawaf Salam, patuloy ang paglabag ng Israel sa international law dahil sa pag-target sa mga sibilyan. Hinimok nito ang international community na gumamit ng lahat ng paraan upang mapatigil ang mga pag-atake at maiwasan ang mas malaking humanitarian crisis. Hindi naman nagustuhan ng Iran ang patuloy na pag-atake ng Israel sa Hezbollah na itinuturing na kaalyado ng Tehran at sinabing paglabag ito sa umiiral na tigil putukan. Nagbabala rin ang Iran na maaari nilang talikuran ng ceasefire kung magpapatuloy ang mga paglabag na posibleng magdulot ng panibagong paglala ng digmaan sa buong rehiyon. So yun nga, no, yung babala ng Iran na pwede silang umatras o tumigil o doon talikuran etong nangyayaring ceasefire nga kung patuloy daw na aatakihin ng Israel itong Lebanon. Samantala, nanawagan ng Pakistan na tumatayong mediator ng ceasefire sa lahat ng panig na irespeto ang tigil putukan at magpakita ng pagpipigil. Giit nito, ang mga paglabag sa kasunduan ay nagpapahina sa mga pagsisikap para sa kapayapaan at dapat bigyan ng pagkakataon ang diplomasya na magtagumpay. Gigil na gigil ang Israel, no? Hindi nila pwedeng atakihin ng Iran kasi nga may ceasefire. So ang inatake nila itong Lebanon, mga tol. Pero dyan ay umalma itong Iran at sinabing kapag hindi nyo itinigil ang pag-atake dito sa Hezbollah sa Lebanon, pwedeng ihinto na rin namin itong kasunduan na ceasefire na to. No, ano sa tingin ninyo mga kapatid? Pwede kayong magbigay ng sarili ninyong komento at reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli.